Ano bang morning routine ang magpapausad sa buhay mo? Baka naman hindi ka consistent o wala kang morning routine kaya wala ka pa ring progress sa life at sa goals mo. Yung mga successful na tao, entrepreneurs at mga bilyonaryo, meron silang ginagawang routine like cold showers, meditation, morning walk at iba pa. Ngunit hindi ito ang dahilan kung bakit sila successful. Matagumpay sila dahil may common silang fixed morning routine na i-discuss natin sa video na ito. Pero before we start, i-like mo na rin ang ating video. Now, bakit ba importante ang morning routine sa buhay mo? Mahalaga ang morning routine dahil ito yung tone setter ng buong araw mo. Kaya kapag tamad ka sa umaga, inumpisan mo kaagad ng pagsi-cellphone, most of the time, tatamarin ka na rin sa buong araw. Wala kang energy na magtrabaho at inaantok ka palagi. Pero kabaliktaran yan kung maganda yung morning mo. Dahil for sure na energized ka sa buong araw. Marami kang matatapos at tataas ang productivity mo. Kaya magbibigay tayo ng 4 na morning routine na dapat mong gawin pagkagising mo pa lang. Pero bago ko ito i-reveal, ano ba yung 5 ways para hindi tamarin sa umaga? Paano ka ba maging morning person? O paano hindi mahirapan bumangon araw-araw upang ma-start mo ang iyong morning ng tama? So number 1, mag-set ng alarm at ilayo ito sa kama mo. Importante na wala sa tabi mo yung alarm or cellphone mo para kinakailangan mo pang tumayo upang mamatay yung alarm. Start your day in motion or nang kumikilos pagkagising mo pa lang. Number 2, gawing unique ang alarm. Minsan kapag paulit-ulit yung alarm na naririnig mo every morning, minsan nai-immune ka na dito. Kumbaga, hindi ka na ginaganahan na bumangon at patayin ito. Hindi ka na nagigising dahil parang nasanay na yung tenga mo sa tunog. Kaya try mong iba-ibahin yan. Gawin mong annoying talaga para ma-encourage ka na in-turn off ito. Kaya ito naman yung ginagawa ko from time to time. Nag-install ako ng app na ang tawag ay Instant Wake Up. Sa app na ito, hindi lang simpleng pagpindot ng snooze button or turn off ang gagawin mo para mapatay yung alarm. Kasi merong mission na kailangan gawin para mamatay yung alarm dito. Merong math mission na need mo munang mag-solve ng random na basic math like addition. Tapos may memory mission na dapat match yung color na nakita mo. At may iba pa. So basically, umaga pa lang na-challenge na yung utak mo at alerto ka na. Hindi mag-i-stop ang alarm hanggat hindi mo nagagawa yung mission. Number 3, ayusin ang kama. So pagkagising, iligpit mo na kagad yung higaan mo. Yung kumot, itupi, o itayo mo na yung kutsyon para hindi ka matempt na humiga ulit. Number 4, huwag mag-catch up ng tulog. Maraming guilty dito. Isa na rin ako dyan na kapag pinatay yung alarm, matutulog ulit ng mga 5 minutes daw. Hanggang sa inabot na ito ng 1 oras. Minsan nga nakapikit lang ako at hindi naman tulog. Hindi talaga advisable na matulog ka pa ulit kasi nakaka-disrupt din ito ng araw mo. Kumbaga parang nag-gym ka, tapos pagkatapos mo sa first set na napawisan ka, bigla kang natulog. Diba parang sayang yung exercise mo at bitin kasi hindi mo pa dinire-diretso. Ganon din yun sa paggising. Pag nagising ka, bumangon ka na. Wala namang problema na mag-power nap pero pwede naman yan gawin mamaya pa. Importanteng ayusin mo yung tulog mo para hindi kayo naantok sa morning. Number 5, avoid caffeine and heavy meals. So bago ka matulog, huwag ka nang mag-consume ng kape or kumain ng madami kasi napipigilan nito yung tamang tulog mo. Kaya sa morning, nahihirapan kang bumangon sa kama. Ngayon, alam na natin ang importansya ng morning routine at kung paano magiging easy na bumangon sa umaga. Kaya ito ang 4 morning routine na magpapabago sa buhay mo. Number 1, ilista ang gagawin para bukas. Hindi lang yung morning routine ang importante, pero yung bago mag-morning na ginagawa mo. Kaya before going to bed, kailangan mong i-identify yung HPT mo o yung highest priority task. Ano ba yung pinaka-importanting bagay na dapat mong gawin sa araw na yon? Ano yung bagay na magpapausad sa ginagawa mo or magpapalapit sa'yo sa iyong goals? Yun ang dapat mong inuunang gawin. Kasi meron tayong tinatawag na inverted triangle of task. Sa pinakataas, nandyan yung HPT o yung kung saan ito rin yung pinakamalaking part ng triangle. Kaya dapat itong inuuna mo. Dito ka dapat mas may time at nakafocus. Susunod na dito yung medium priority
na hindi ganun kaimportante. At panghuli yung low priority na kung magawa mo o hindi ay okay lang din naman. Kaya make sure na bago ka matulog ay magplano at i-organize yung mga bagay na kailangan para hindi ka magahol kada morning upang kinabukasan ay matapos mo kaagad ang iyong HPT. Preparation is key to success. Number 2, bumangon ka agad at gawin ang HPT. Pagkagising mo, huwag ka nang magpaligoy-ligoy pa. Kailangan mo ma-aim na makapag-work ka agad at maumpisahang magawa yung HPT mo. Kahit half awake ka pa or papungas-pungas, walang problema. Dahil eventually ay babalik ka rin naman sa normal state mo. Hindi mo muna kailangan ng mga morning rituals like cold shower, morning walk, o pagkakape ka agad. Dahil aminin mo man o hindi, madalas ito pang mga routine na ito ang nagpapabagal sa progress mo. Hindi mo na nagagawa yung HPT mo dahil nadidelay mo ito sa umpisa pa lang ng araw mo. Hindi mo na nagawa yung HPT mo kasi tinamad ka na kaagad dahil nagkape ka at nakapag-Facebook habang sinasawsaw yung pandesal mo sa kape. Hindi mo na nagawa yung HPT mo kasi feeling tired ka na kaagad pagkatapos mo mag-morning walk sa labas. At iba pa, get it done. Tapusin mo na kaagad yung HPT mo para wala ka ng problema. Huwag mo nang i-delay pa. Huwag ka nang ma-distract pa. Mag-push through ka lang sa paggawa kahit medyo antok ka pa kasi eventually mapupunta ka rin sa deep work state mo. Na napaka-importanting mapunta ka dito dahil ito yung time kung saan gumagana ng matindi yung utak mo. Ito yung time na parang hindi ka pagod at meron kang gana. Ito yung time na kahit magtrabaho ka lang at mag-isip ay parang okay na okay lang. Yan ang dapat goal mo pagkagising sa umaga. Yung magawa ka agad yung HPT o high priority task mo. At mapunta ka sa deep work kasi ang next mong dapat gawin ay number 3, tapusin ang HPT at mag-break. Mag-dedicate ka ng time para matapos mo na kagad yung HPT mo. Kung kaya within 1 hour, edi tapusin mo na yan. Bawasan yung distractions tulad ng sa cellphone, notifications, social media, games at iba pang unnecessary na rituals or ginagawa na hindi nagbibigay sa'yo ng progress o hindi nakakatulong para makalapit ka sa goals mo. Tuloy-tuloy lang sa HPT mo hanggang sa matapos mo ito. Now, kapag tapos ka na, dun ka na mag-break muna for let's say 30 minutes or so. Kung need mong gawin yung meditation, gawin mo. Kung ang routine mo yung mag-coffee break muna, mag-cold shower, mag-morning walk o magbasa, dito mo na gawin sa break time mo after mong matapos yung highest priority task mo. Kasi at least, pa-transition ka na doon sa mga medium priority task mo na lang. So ito yung time din para makapag-reset, recharge, and recover ka. Para may pambala ka naman sa next sa mga task mo sa araw na ito. Hindi rin ito yung time na magpe-petics ka na hanggang sa madidistract ka na ng tuluyan dahil sa sobrang social media mo or paglalaro ng games. Dapat focus ka pa rin sa mga task in hand. Yung mga bagay na yan, pwede mo namang gawin later on kapag tapos ka na talaga sa lahat ng dapat mong gawin ngayong araw. Or maybe, sa weekend mo na lang gawin yan kung saan rest day mo talaga yon. At last routine, number 4, continue to work and repeat the steps. Ito hindi na siya part ng morning routine kasi most likely after lunch na ito or sa hapon na. Pero importante na makabuild tayo ng consistency at discipline na after magawa yung HPT or maumpisahan mo yung mga medium priority task, dapat tuloy-tuloy ka pa rin mag-work hanggang sa matapos na talaga yung lahat ng kailangan. Importante yung mabubuo natin na habits sa ganitong proseso na ginagawa natin everyday. Now, kapag tapos ka na, before kang matulog, i-prepare mo na yung HPT mo sa next morning and make sure na meron kang good sleep kasi yung best morning mo, nag-start talaga yan sa pagtulog mo sa gabi. Hindi man garantisado na yayaman ka or magiging successful dahil sa morning routine na ito, pero mapapakita natin dito yung kahalagaan ng hindi pag-iwas sa trabaho o task na dapat mong ginagawa. Nakakatulong ito upang magkaroon ka ng matinong foundation sa personal development mo. Mabuild ang iyong disiplina, consistency, at maging habit mo ito araw-araw. If you start early, mas marami ka talagang matatapos kasi yung iba tulog pa. Yung iba 11 AM pa mag-start ng matinong trabaho. Ang success at pagyaman ay resulta rin kasi ng consistent effort mo sa araw-araw, smart decision making, at pag-take ng action. Kapag meron kang magandang morning routine, marami kang posibleng ma-achieve sa buhay kasi umaga pa lang ready ka na sa mahirap na challenges at ready to work ka na. In summary, itong 4 morning routine na dapat gawin pagkagising.
Number 1, ilista ang gagawin para bukas. Number 2, bumangon kagad at gawin ng HPT. Number 3, tapusin ang HPT at mag-break. Number 4, continue to work and repeat the steps.